I do not understand why the prosecution would oppose the petition for interim release of an accused based on the statements of family members. Hindi makatarungan na ibase ang pagtutol sa mga naging pahayag ng mga miyembro ng pamilya. Ito ang iginiit ni Vice President Sara Duterte matapos tutulan ng prosecutors ng International Criminal Court o ICC ang kahilingan na pansamantalang paglaya ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mariing kinwestiyon at ipinagtaka ni VP Duterte ang batayan ng prosecutors sa pagharang sa hiling na interim release ng kampo ng kanyang ama. Kung sinasabi nila na hindi ibibigay ang interim release dahil merong mga statements ng pamilya, it doesn't fall also into the parang reasons kung bakit hindi ibibigay ang interim release. Ayon pa sa pangalawang Pangulo, ang basihan ng desisyon sa interim release ay ang mga kilos at pahayag ng akusado mismo, kasama na ang posisyon ng bansang tatanggap dito. Dapat siguro ang kanilang pinagbabasihan lang ay yung actions and sinasabi ng akusado, hindi at kung ano yung sinasabi ng country where he will be released to. Napakamali na gagamit sila ng rason para ikontrahin ang petisyon ng isang akusado base sa statements ng pamilya. Nagpahayag din ang Vice Presidente ng matinding pag-aalala sa kalusugan ng dating Pangulo. I am concerned that he will not be granted the interim release dahil he is 80 years old, he is not in good health, he's not been eating well, and he needs support from familiar people, and he needs the care of his family and loved ones. Iginiit din ni VP Sara na walang kakayahang mag-impluwensya o manakot ang kanyang ama sa mga biktima gaya ng pangamba ng prosecutors. Aniya lalo pa ngayon na wala na si FPRRD sa poder at higit sa lahat kung nasa ibang bansa na ito. Noong siya ay Pangulo nga, hindi nga niya trinetan yung mga biktima eh. Pangulo siya noon, meron siyang power and authority. Ngayon